Good morning mga ka-Unified. I am Mylene Cortel from the City of Love, Iloilo. So ngayon is Tuesday. We're going to learn how to navigate our system. The beginning of success is knowledge. Keep on learning through training. Partners, welcome to our technical web tool orientation. So sabi nga nila, the key of mastery is repetition. So dapat learn and learn and learn lang tayo para meron tayong knowledge. Iba din naman yung may alam, di po ba? So where to get that knowledge? So dapat attend tayo ng mga trainings. Yung ONE, ito yung opportunity for new entrepreneurs kung saan pinipresent yung business natin. Then the DOT, yung Dealers Optimization Training or the heart of the business. Yung USAP, Unified Skills Assessment Program, tinuturuan tayo dito. How to prospect, how to present the business, and how to close deal. So, we have the PDE or the products demonstration. So, ito yung 80%. Wherein, dito tayo yayaman sa MLM. So, dapat pag-aralan natin to lahat. Yung ngayon, yung 2 or yung technical web tool orientation is the 20% of the income. So, focus tayo dito sa services. Dapat din natin itong malaman kasi usually, ito yung una nating minamarket sa ating mga clients. Kasi yung iba talagang gusto lang yung services, mag-business. So tayo naman dahil gusto nating yumaman, we have to study both. 80% and 20%. So lahat dapat we have the 100% attitude. Now, yung una-una natin alamin is yung mga tips. Hindi lang to for beginners, para na rin sa atin lahat. Reminders. So, una, we have to memorize our registration code. So, merong ilan sa atin na maraming accounts, multiple accounts. So, dapat, dahil hindi natin yun ma-memorize lahat, may notebook tayo para doon sa ating mga registration codes. Kasama na doon yung username natin, yung password. So, dalawa yung password natin. Password sa pagpasok sa system and yung transaction password natin na ginagamit every transaction. Then, the email address and the mobile number we use during the registration. So, lahat ng ito dapat naka-notebook kasi baka dadating yung time na magka-amnesia talaga. Hindi, pag nakalimutan natin, meron tayong bubuklatin. Okay. So, yung mga concerns, for our concerns, so always contact CSR or Customer Service Representative or our online support. So, ngayon, through gumigo.com na siya. Later, malalaman natin yan how to create ticket. And of course, partners, let us always be patient and be resourceful. When it comes to learnings, madaming pinoprovide sa atin ng mga documents, ng mga videos from time to time sa mga page ng ating mga uplines. So, we have to be resourceful to learn para alam natin, dapat ma-master natin yung ating system. Then, list and save the contact numbers of your uplines. So, for constant communication. But then tayo, dahil active naman tayo sa group chat from time to time, nandoon naman, sinasagot naman ng mga uplines as well as the mga business partners natin yung ating mga concerns. So, from time to time, nagchat-chat naman tayo doon. So, make sure we have a strong internet connection for fast and easy transaction. So, eto yung hirap na hirap ako dito.
kasi medyo mahina yung internet connection namin. But then, eto nga sabi kanina na we should be always patient sa atin system. And lahat naman ng mga problema may solusyon. Kaya resourceful lang tayo to find ways kung ano yung mga dapat nating gawin para ma-solve yung problem natin. So this time we were going to know how to troubleshoot through our online customer support. Sa website, pupunta tayo sa support.appsexpress.com.ph. So merong mga steps doon. So click on create ticket. So yung nasabing ticket dito is yung form kung saan fill upan natin yung mga details about our system. Then, ang concern natin, kung ano yung gusto nating ipaabot sa CSR. So, submit the ticket. Once na-submit, meron doon reference ID number. So, take note of it. Kasi yun yung gagamitin natin pag nag-follow up tayo kay CSR kung hindi pa rin na-solve yung ating concern. Sa mobile apps or sa phone natin, ito yung itsura ng online support system. So, tuturuan ko kayo how mag-create ng ticket. So, ito yung ating system. So, hindi muna tayo papasok kasi yung online support is sa labas. So, ito yung red. So, click online support. Ayan. So, merong dalawang create ticket at saka view existing ticket. So, dito muna tayo sa create ticket. So, click create ticket. Then, fill up the details. Especially yung naka-red. So, name. Ako kasi, ilang beses na rin ako nag-CSR. So, madali na lang kapag CSR na kayo dati kasi mag-a-appear na lang yung details. Pindot-pindot na lang. So, ayan. Name, email add, confirm email add. Then, category. You will select kung ano yung gusto mong ipaabot kay CSR, kung ano yung concern mo. So, pili ka lang dito. Kung wala dito yung problema mo, you click customer support. Then, sa priority, always click high para mabigyan pansin agad yung concern natin. Then, account owner, check. And the reg code or the registration code na gagamitin ninyo, yung may concern. Then, eto na, magme-message kayo. So, partners, let us always be polite. Huwag nating awayin sa CSR kasi sila yung magpapagaan ng trabaho natin. So, always, good morning or good day. So, ma'am, magpa-follow up sana ako ng approval ng KYC. So, type mo lang dyan. Mag-follow up ng approval ng KYC. Yung know your client documents. Malalaman natin yan later. Ayan. So, pag natapos mo na type yung concern mo, always say thank you. Tinuturuan naman tayo niyan since bata pa tayo. So, always be polite. Kung meron kang i-attach na file, so, let's say yung ID mo, so, choose file. I-attach mo lang kung ano yung files. Yan. Pipili ka sa files mo. Then, for spam prevention, sundin mo lang yung figures. 4, 1, 3, 2, 8. Tapos, submit. Once na submit mo na yung ticket mo, so, eto yung lalabas. So, eto yung screenshot mo siya. Dahil nandito yung reference ID na siya mong gamitin mag-follow up. Ngayon, pag nag-follow up ka naman, so, okay na. Nakapag-send ka na. So, after 15 minutes or 10 minutes, pwede mo siyang i-follow up. Then,
Pag wala pang response, hindi pa okay yung ano mo, yung concern mo, so follow up mo si CSR. View existing ticket ka naman papasok. So, yung reference ID, ito yung sinasabi ko na tandaan natin or screenshot natin yung reference ID. So, ito example. View reference. So, dito, ayan, sumagot si CSR. Please, good day. Please be informed that IDs are acceptable. Kindly provide a video selfie with ID. So, meaning may kulang. Kaya nagkaroon ka ng problema. So, dito sasagot si CSR kung ano yung kulang, kung ano yung gagawin natin. So, i-follow natin yung mga instructions ni CSR. So, sagutin naman natin kung nagawa na natin. So, done, ma'am, nagawa na namin. Thank you. So, ayun. So, kung hindi pa rin naayos, check mo. Baka sa atin, minsan sa atin din yung mali. Yung yung hindi tama yung yung ginawa natin doon based doon sa instruction ni CSR. So, just keep on follow up kay CSR para maturuan tayo kung ano yung dapat pa nating gawin. Hanggang sa matapos na yung ticket na yon. So, okay na yon. So, kung meron pa kayong, let's say, the next time, meron na naman kayong concern, so iba na namang ticket yon. Gagawa ka naman ng another ticket. Ngayon, let us know where our eCash dapat buksan. So, we can open our eCash system sa desktop apps or sa Java apps portal. Sa website portal, wherein dito din natin makikita yung V3 natin later, yung bago natin. Then of course, the mobile apps portal, yung sa Android phone natin. So know where to log in. So sa ating Java apps, we have to download the desktop installer first or the Java application. Then, once na-download na, so dito tayo magla-login. Diyan sa may red na arrow. Sa website login naman, papasok tayo sa www.unified.ph. So, meron doon legacy account, V3 account. So, yung V3, yun yung bago. So, later na muna yun. So, papasok tayo sa legacy account. So, i-key in natin yung username at saka yung password. So, sa loob ng web portal, ito yung makikita natin. So, nandyan yung mga services. So, later, makikita natin dun sa mobile apps natin na iba yung itsura. So, yun yung i-demo ko later sa phone. So, eto yon. So, yung mobile apps login. Paano? Ayan. So, balik tayo doon sa system. So, yun yung username natin na dapat tandaan natin. So, kung ano yung account na bubuksan natin. Yung password sa system, yun yung i-key-in natin dito. So, once parang hindi ako sure sa tinype mo, pwede mo siyang tingnan dito. Pindutin mo lang yung I. Kung tama yung na-key-in mo. So, kung okay, log in. Once na nag-log in ka, so makikita mo na yung loob ng system. So, ito yung sinasabi ko na medyo mahina yung aking internet dito. Ay, nako. Ayoko na. Ayan pala. So, yan. Yan yung itsura ng loob ng ating system. So, pag ito yung may pangalan, tapos yung reg code or your registration code is under your name. So, pag pinindot mo yon, ayan,
makikita mo yung account details mo. So, yung pangalan, yung registration code, yung email ad, yung telephone number, at saka yung address. So, the moment na may gusto kang i-change, let's say gusto mong i-change yung login password, yung login transaction password, or nakalimutan mo, so dito ka papasok. So, sundin mo lang kung ano yung ipapagawa ng system. Okay. So, yung ating system, pwede natin siyang i-activate sa ilang devices. Meaning, pwede natin siyang buksan sa website, sa computer natin, or sa dalawang phone. So, pag nag-activate, nino-notify naman tayo para for our security naman na hindi mabubuksan ng kahit sino yung ating account. So, once na may gusto kang gamitin na phone sa iyong system, so, download lang ng ating apps sa Play Store, then yung username mo at saka yung password. Then, pag nag-click ka, pupunta ka doon sa registered email mo. So, makikita mo doon, merong click to activate. So, yun yung i-click natin. Once na-click na yon, balikan mo yung phone na gagamitin mo. So, merong nakalagay doon, activation successful. Saka mo na pwedeng ma-open yung system mo. Okay. So, now we will going to go to our services. So, unang-una is, so eto, nakalagay dito yung mga services natin. Loading, bills payment, remittance, etc. So, una sa remittance. So, eto yung mga partners natin sa remittance. But before tayo makapag-transact ng remittance, we should have to process our KYC documents first. Know your customer documents. So, ano-ano yung mga accepted IDs? So, government-issued passport, postal ID, barangay certification. Sa mga senior, pwede yung senior citizen card. So, ako, yung ginagamit ko is yung UMID, yung sa GSIS. Then, nagamit ko din before yung TIN, tax identification number. Basta may picture at saka nandoon yung signature, valid, government valid IDs. So, just lately, October 30, nagkaroon tayo ng advisory na as we adhere sa mandate ni Bangko Sentral ng Pilipinas, ang submission ng KYC documents ay malalagay sa sa review status dahil we were going to submit 2 valid IDs and a video selfie. So kung dati isang ID lang at isang picture lang na naka-hold doon sa ID, ngayon kailangan 2 at saka meron ng video selfie. So yung KYC documents nito, isasabit natin to sa customer support via Gumigoo. So, sad to note na medyo may problema yung Gumigoo ko. So, hindi ko mapakita. So, ida-download nyo lang si Gumigoo via Play Store. Tapos, sign up for an account. Then, i-search nyo si CSR apps. Or, lately, di ba nagbigay din sila na pwede ding i-search si CSR video selfie. So, doon natin isasubmit yung video selfie na ginawa. Tapos, mag-chat ka doon sa SR representative para malaman mo kung okay na. So, i-follow up po from time to time. Ito kasi yung naging medyo issue lately ng mga concerts natin lately. Kasi nga, medyo talagang naging strict sila. So, sundin lang natin kung ano yung pinapagawa. Dahil yung iba, nag-okay na nga. Nag-okay na yung KYC nila. Pina-follow up lang nila. Tinatawagan. Talagang nagkakwentuhan. Nakipag-usap doon sa CSR.
So, balik tayo doon sa system. So, once na okay na yung KYC mo, pwede ka nang So, sa remittance, meron tayong send and payout. So, sa send, so ito yun, e-cash to e-cash. Ito yung pagpapadala tayo sa kapwa natin, unified dealer. So, yung reg code lang ng dealer na padalhan, yung amount, and of course, yung transaction password natin. So, kada padala natin, we are charged 25 pesos. Then, convert to load fund. Ito yung ililipat natin yung e-cash fund natin para sa load fund. Para ito yung gagamitin natin for loading. So, free of charge yan. Pero, make sure na kung magkano lang yung gusto mong ilipat, huwag nating ilipat lahat. Dahil once na gagamitin na natin siya for other transactions, hindi na natin siya mabalik doon sa e-cash. Or sabi nga nila, pwede pa lang mabalik, but meron tayong babayaran na 1,000 peso para doon. Okay? So, be cautious kung magkano lang yung amount. Anyway, from time to time, pwede din naman tayong makapag-convert to load fund na walang bayad. Then, e-cash padala. So, search mo lang yung sender. Usually, sa mga transactions na to sa remittance, ako na rin yung sender. Sinasabi ko dun sa client para mas madali. In-inform niya lang yung padadalhan niya kung sino yung nagpadala. Then, ayan. So, fill upan nyo lang. Mamaya ipapakita ko sa Cebuana dahil yun yung lahat kong mga transactions. So, sa Smart Money, ganun din. I-register nyo yung sender. Tapos, i-register nyo rin yung receiver. Tapos, yung details, yung mga Smart Money number niya. Tapos, yung mga IDs. Then, sa credit to bank. So, ganun din. Ang i-search mo kung nandoon na yung client, yung sender. Nakasave na, i-search na lang. Kung wala pa, i-register. Same as with the beneficiary. Tapos, pipili ka lang ng bank. Almost lahat ng banks. Banco de Oro, BPI, China Bank, S2S. So, halos lahat ng banks, Land Bank, connected tayo. So, may Paymaya pa. May Philippine Savings Bank, RCBC. So, account number ng padalhan, amount, at saka transaction password. Then, cash card. So, yun pa din. Register new client kung wala pa. And of course, the beneficiary din. And ito na yung Cebuana. So, ipapakita ko sa inyo. So, sinasabi ko kanina, ako yung palagi yung sender. So, nakalagay na dito yung pangalan ko. Kung wala, i-register mo lang. So, una, register new client, first name, yung details mo, date of birth, at saka yung transaction password. So, once na-register nyo siya, isi-search nyo na lang. So, pangalan ko yung sender. Mylene Cortel. Search. So, ayan. Isa-set natin siya as sender. So, maghanap naman kung sino yung padadalhan, yung beneficiary. So, kung wala, register din. Pero kung nandito na siya, naging dati mo na siyang client, so hanapin mo na lang. Search. Your client. So, nandyan lahat ng names ng naging mo na. So, halimbawa, yung bumalik sa iyo, si Dolores. So, iset mo siya as beneficiary. So, choose currency, Philippine peso. Yung amount, halimbawa, 1,000. So, submit. Ayan. So, check your details. Kung tama before clicking confirm. So, kung okay, transaction password, then confirm. So, eto yung
magiging itsura ng receipt natin. So, saan natin ito siya makukuha yung receipt? Pag nag-confirm ka, after 10 minutes or 15 minutes, punta ka dito sa reports. So, sa reports, yung transaction mo is nagpadala ka. So, remittance send. So, transaction type sa Cebuana. So, ayan. Nandyan siya. Pag naka-status, download receipt. So, ida-download mo lang yung receipt. So, eto na yung kalalabasan niya. Ayan. So, ito yung ibibigay mo sa client mo. Si client, ibibigay niya yung control number doon sa pinadalhan niya para ma-claim niya yung amount sa Cebuana. Halimbawang nagkamali tayo, pwede pala. Eto, lately ko lang to na-learn. Kasi nga, every transactions meron learnings, di ba? So, tandaan lang natin yung mga learnings natin. Namali ako nagkamali pala si client. So, sabi niya 1.5 na lang yung ipadala niya. So, pwede pala dito sa amend. So, i-input mo yung reference number. Yung kanina, yung ibibigay natin doon sa magre-receive. Tapos, once na-input mo na, kasi pag na-input ko to, tapos na yung transaction, di naman natin makikita. So, meron dyan instruction kung paano siya i-correct. Same true with kung gusto natin i-cancel. Ay, wag na, hindi na kailangan yung pera. So, ipapakancel niya, ganun din yung gagawin natin. Input your reference number, tapos i-cancel natin. Okay? So, per experience, bumabalik naman siya. Nagro-rollback siya doon sa eCash. Once hindi pa nakuha. So, sa payout naman, ito yung kanina, yung send. So, the rest, ganun din yung process niyan. So, pag nag-payout na tayo, meaning, nagpadala at tayo naman yung magre-receive. So, same true sa Cebuana. Ilalagay lang natin yung reference number. 'Di ba? Merong yung pag nagpadala sila, merong papel na kung saan yung parang may mga letters at numbers. So, yun yung ilalagay natin dito. Yun yung reference number. So, pag okay, pag na-search natin, nandyan yung transaction. So, pag okay na siya, dinalagay na natin yung reference number. So, halimbawa, okay na siya. So, eto yung tracking number nung ni-receive natin. So, pag na key-in na natin, ipiprint natin yung receipt. So, eto yung receipt. Pag na-print na natin, pipirmahan natin. So, dapat mag-download din kayo ng Sign Easy para yung signature nyo, i-affix nyo na lang doon sa sa receipt na ni-receive nyo yung amount. Kasi ipapadala nyo uli dito yan. So, yan, pinadala ko yan, yung POD or yung proof of disbursement at saka yung download ID. So, eto, successful transaction. So, na-receive ko na yung amount right dito sa aking system. So, eto, pumasok yung amount na yan sa system ko. Okay? So, just be cautious. Dahan-dahan lang palagi sa ating mga ginagawa para hindi tayo mamali.
So, just check always kung okay yung mga details. Then, we come to our bills payment. So, PLDT, Globe Innov, yun yung palagi nating nagbabayad sa atin. Punta tayo sa ating system na naman. Okay. So, eto yung bills payment natin. Bills payment. So, utilities, telecom, airlines, credit cards, government, insurance, schools, may others. So, utilities, example. Ayan. So, select lang tayo ng biller. So, yung iba nating biller, wala na, lumipat na sa V3 natin. So, let's say Signal TV. So, yung account number ng babayaran, tapos yung account name, kung kanino, yung mobile number. So, lahat ng mga details, kuhanin nyo to sa client. Tapos, amount kung magkano, transaction, password, uli. So, eto din yung maging itsura ng ating bills transaction receipt. So, pareho lang din yung itsura niya. So, eto yung ibibigay natin sa ating client. So, meron tayong mga bills payment reminders. So, pakisabi sa ating clients na 2 to 3 days yung posting ng payments. And if the payment na na-receive natin fall at 3:45 p.m., so the next day na siya ipaprocess. So, ito yung sabi ko na let us be cautious. So, ingat lang tayo sa lagay ng mga details. Kasi once nagkamali tayo sa biller name, it will take 3 to 6 months para ma-change. So, dahan-dahan lang palagi. Okay? So, wag tayong mataranta. Always focus kung meron tayong mga transactions. Then, loading. So, loading lahat ng networks at saka meron tayong international loading. So, dito loading. So, di ba kanina nalipat na yung sa load wallet natin. So, iyon yung gagamitin natin fund sa pag-load. So, sa e-loading, meron tayong regular, so Smart, Globe, Sun, key-in lang yung amount, yung mobile number. So, ipasusulat nyo palagi sa inyong client yung details. Para pag nagkamali, may babalikan tayo. Ito di naman yung sinulat niyo. Diba? So, yung transaction password. So, pag special load, ganun din, Smart, Globe, Sun, let's say Smart, pipili ka dyan kung ano yung gusto niya. Yung outsource, all text, yung mga ganun. So, meron din tayong prepaid. So, select sa prepaid, may game cards, may call cards. So, may mga instructions din naman dyan kung paano. Okay, so as we go along, sabi ko nga, iba't ibang clients yung mami-met natin. So, mali-learn din naman natin kung ano pa yung mga iba pag na-experience natin. So, dito sa ating loading, we could create retailers as many as we can. So, paano? So, mag-create ng retailer. So, si retailer, i-download niya lang yung app sa system niya via Google Play Store. Tapos, magsa-sign in lang sa using Facebook. Okay. So, we have the ticketing. So, sa ticketing, lahat ng airlines, domestic, international, di ba, tayo, 400 plus airlines. So, paano naman sa ticketing?
So, bago tayo mag-start ng ating transactions, magma-mark up muna tayo. So, let's say, 500 or 300 yung ima-mark up mo. So, ilalagay mo dyan. At saka yung transaction password mo. So, submit. So, ako, ayan, 500 yung mark up ko sa domestic. Then, wala pa akong markup sa. So, international, so, syempre, 1,000 yung ima-markup natin. So, transaction password. Submit. So, ayan, markup has been updated. So, yun na yung time na pwede ka nang makapag-search flight. So, fetching airline list. So, ayan, search. Let's say, Iloilo, Manila, so kung kailan, halimbawa, this coming September 30, so okay. So, medyo limited yung ating, trips ngayon dahil sa pandemic. So, one way, so search. Kung meron, isi-search natin kung meron. So, September 30 na Iloilo to Manila. So, ayan, one flight found. So, walang choice si customer. So, ayan. So, select flight. So, nandyan na yung ating markup. Select flight. So, ayan. So, again, ipasasulat nyo doon sa client ninyo yung details. So, yan. Fill upan mo lang ng details ng ating client. So, meron tayong mga, tandaan, once na nag-fill up tayo ng, ng details ng client. So, eto, booking ticket does not accept special characters. So, if any, it should be typed as letter N only. Kung may hyphen naman yung pangalan, so let's say John hyphen Michael, so wala. I-erase mo siya. Lalagay ka lang ng space. So, John space Michael. So, kung example, merong, hyphen yung last name. So, kukunin mo lang yung hyphen at walang space. So, Hisuan. Ayan. Tingnan nyo. So, wala lang siyang hyphen. Tapos, yung Maribeth, yung mga Maria, so walang period doon sa Maria. Then, yung mga suffixes such as junior, senior, or the third, etc. must be input sa first name. So, example, Florante the third or Lorenzo Jr. Tandaan natin yan. So, always have a copy of this para hindi natin makalimutan. Okay. So, once na natin, yung na-input na natin, yung details, so, dito tayo magpa-follow up na ating ticket. So, once naka-green na siya, ibig sabihin, okay na siya. So, ayan, get ticket. So, pag nag-okay na, magpiprint ka ng ticket. So, yung itsura ng ticket natin. Ayan. So, pag AirAsia, ito yung itsura. So, doon ka lang sa booking transactions papasok para makita mo yung mga tickets. At saka, ito lang yung isi-send mo sa iyong client o ipiprint kung kailangan. So, meron tayong mga important notes sa ticketing. So, is travel insurance included sa ating ticket fare? So, ito yung sagot. No, it is an option by the passenger to add travel insurance which costs 250
per passenger. So GPRS or the Unified can only process the additional travel insurance for Cebu Pac, Philippine Airlines, Asia, Zest, Sea Air, Tiger Airways. So for PAL and Philippine Airlines, for PAL Express and Philippine Airlines, mapaprocess lang yung travel insurance through this. So any of these requests must be made 24 hours prior sa departure. Is ticket to GPRS refundable or non-refundable? So tayo, GPRS or Unified is a book and buy basis, meaning a ticket purchase is non-refundable. However, may exemption tulad ng nangyari lately, 'di ba? May pandemic. So hindi natin handle 'yon, hindi natin hold. So ang airline flight cancellation due to bad weather or calamity. So pwedeng i-refund. So marami tayong pending na mga refund kasi nga sabi ni airlines 3 to 6 months yung processing. So, pag nag-reschedule si airlines, pwede din yun mapa-refund. And if the passenger pass away, possible full fare refund, but the charges for the admin fee or the GPRS yun refundable. So, if you could notice sa mga nag-process na ng refund, hindi yung whole amount yung bali-refund. Kasi nga non-refundable yung mga fees na ginamit, yung mga admin fee at mga unified fees. Okay, so we're going to go to our travel and tours. So find great travel offers. So paano naman to? Dito, ang partner natin is the Global Pinoy Travel and Tours. So dito tayo magko-contact. So sila yung magpa-process ng mapipili nating package. Kasi from time to time, meron dyan sa kanila. Naka-post ng mga package. So, ayan, buy 2, get 1 free. So, ayan, i-choose natin yan. Tapos, kontakin lang natin si Global Pinoy. Sila na yung magpa-process. Then, yung commission, papasok na lang sa system natin. Okay? So, we have the insurance. So, yung insurance, di ba, we have the FPG insurance and the Balayan insurance. So, balik tayo doon sa ating system. So, yung travel and tours, hindi natin ito makikita sa mobile apps, doon sa website. So, ito yung insurance. So, personal accident insurance lang tayo. So, Malayan. So, please choose policy 1 lang yan lagi. At saka yung FPG, ganon din. So, you will again ask the details of the client kung ano yung kung sino yung i-insure. So, be sure na tama uli yung kanilang details na isasubmit, yung mga information nila. So, once na okay na siya, ito yung magiging itsura ng Malayan policy. So, ipiprint saka pipirmahan nung insured. Ito yung sa FPG policy natin. So, pareho din. Ipiprint nila at saka pipirmahan at itatago. So, pag yung bagong franchisee, pag nag-claim ng insurance, so doon lang pupunta sa customer service. So, customer support, yung kanina, magki-create lang ng ticket, tapos ilalagay yung, let's say, good morning po, I am a new franchisee, so I would like to claim my insurance. So, ilalagay mo yung complete name, yung birth date, yung occupation, complete name ng beneficiary, and the email address.
Okay. So, we will go now to the eCash funding. So, lahat ng mga transactions na to, hindi natin to mag-go kung wala tayong fund. So, paano magpa-fund? So, pwede tayong mag-deposit sa mga bank accounts sa BDO. Usually, BDO yung dinideposituhan. So, ito yung bank receipt. So, pipicturean mo yung bank receipt. Clear. So, ayan. Yung itsura ng bank receipt. So, halimbawa, so dito ka pupunta. At click mo yung 3 dots sa right side ng iyong system, then fund request. So, yung i-choose mo yung receipt. Ito yung receipt. Yan. So, upload. I-upload mo yung receipt. Ayan na naman. Iikot-ikot na naman siya. So, successfully uploaded. So, proceed to step 2. Ayan. So, reference number. So, dito mo yan makikita yung reference number. So, ayan. So, yung reference number is nasa taas ng reference number. Yung 083CO. So, yun yung ilalagay mo dito. Tapos, yung bumalik. Choose uli. Ayan. Upload. So, ilalagay mo dyan lahat ng details neto na tatanong dyan yung reference number. Reference number, yung mobile number, so fund type, eCash, yung deposit type sa bank, 'di ba? Tapos yung BDO, sa BDO ka nag-deposit. Yung branch name, ayan, so Cubao branch. Tapos yung amount kung magkano. So note na ilalagay mo yung buo, 0.00. So, yung date kung kailan at saka yung time. Then, transaction password. So, after 30 minutes, 20 to 30 minutes, so, i-check mo yung eCash mo. Papasok na lang siya doon sa system. So, pag beyond 3 p.m., na next day na, papasok yung fund. So, pwede din tayong makapag-fund sa ating mga corporate type top-up funding. So, magpa-fund sa Tambunting, ayan sa RD Poncia, pwede din. And of course, pwede tayo sa mga hub or sa eCash Pay Center funding. 'Di ba? Nagpa-fund tayo sa Lake Cebu. Meron tayong ECPC sa Lake Cebu na under kay Ma'am Marlid. So, mag-deposit tayo sa load wallet nila sa ML padala. Then, ipipicture natin yung slip and ipadala doon. I-send sa GC, then with the reg code, tapos ipapadala na nila automatic yung amount doon sa system. Then, pwede ka din magkaroon ng free fund. So, pag goal set ka sa iyong sponsor, sa iyong upline kung paano magkaroon ng free fund, na hindi ka na mag-request, hindi ka na magpapadala, magbabayad pa. Free lang nga, libre. Then of course, we have the
residual income. Saan natin makikita yung income? So, dito yan sa reports. So, mga kapartners, so general report, pupunta tayo. Ayan, e-cash to available funds. So, eto yung naglipat ako ng e-cash to load fund. So, eto yung nag-payout ako kahapon ng kahapon nga ba to? Yes, September 20, nag-payout ako. So, balance before is 1502 since nag-payout ako so nag 3802.70. So, yung residual income Ito yung e-cash to e-cash. May pinadala akong e-cash sa isang kapartner, 1.5. So, ayan. So, ito yung residual income, 0.90. So, hindi ko alam kung sino yung may ganitong transaction noong September 17. So, dito yung makikita yung lahat ng mga transactions natin sa general report. So, Unilever remit, ito, residual income din to. So, ticketing, ayan, meron akong transaction ng ticketing noong August, ayan. So, Unilever remit, meron namang 1 peso again. Okay. Ayan. So, dito siya makikita yung residual income at yung lahat ng transactions na gusto mong balikan. So, naman siya, naka-label. Kung gusto, ito lahat. Kung gusto mo loading lang, so loading lang din, bills payment or remittance send na report. Ayan. Then, next is products. Diba? Unified products and services. So, eto yung mga tangible products natin, yung mga sabon, yung mga iron napkins, yung Arctic Sea, yung acai berry, yung turmeric, extra charge. So, dito natin siya makikita sa ating MLM. Ayan. Online shop. So, MLM shop. So, dito natin makikita yung mga products natin. So, dito din yung price naka-indicate. So, we have training for this kung paano yung kitaan sa MLM. May mga training din para dito. So, ako ipapakita ko lang sa inyo kung, ayan, paano. So, example, ayan, sa Obagi set natin, nandyan yung amount. So, yung SRP is 850, pero mabibili lang natin siya sa 595. So, meron tayong 850 less 595, yun yung income natin. So, sa GC price, di ba, meron tayong mga gift check na earn. So, pwede, gadun din yung price niya. So, may PV points tayo. So, later, i-explain yan sa atin. Merong mga kitaan dito sa mga PV points. So, madami pang ways of income. So, nga yung sa MLM online shop. So, good news because we want to serve you better. You can now avail unified products through online shopping. So, yun yung pinakita ko kanina. So, may 5 easy steps lang siya.
So, ayun, simply choose the menu ng MLM shop. So, yun na yung kanina. So, i-choose natin yung product, kung ano yung gusto nating i-purchase, add to cart, and check out. So, choose yung pick of location, tapos yung payment method. Kung e-cash, so mag-e-cash to e-cash tayo, or kung gift certificate, yung GC natin na na-earn ang gagamitin, or yung points value. Okay. So, announcement. Yan yung, pag open mo ng system, merong announcements. Dito, from time to time, so dito tayo magbabasa ng mga announcements natin. From time to time, meron silang advisory dito. So, check natin kung ano yung mga announcements sa ating system. Okay, so we are going to a cashless society. So, lahat ng ating mga transactions, ganito na lang. Then, partners, always, sabi ko nga, let us always be patient and let us always understand kung bakit minsan yung mga system natin medyo hindi natin mabuksan. You know what? Minsan, pag hindi mabuksan, ay sasabihin ko, ay, may good news na naman si Unified. Meron na namang bago. Kaya hindi ko na naman siya mabuksan ngayon. Kasi ganun talaga. Pag merong i-upgrade or gagawing maganda si Unified, yung maintenance ayusin, talagang napapatigil muna, napapastop. Pero hindi naman siya yung palagi. So if your system is growing and innovating for the better, you're on the right company. So be kind and have patience. Believe and you shall see. Okay, so yun nga, let us always be patient and let us learn always find means to learn about our system, mag-research, magbasa ng mga pinapadala sa ating mga sa mga page natin ng mga videos tungkol sa ating system. Okay, so that's all. Yun lang ang ma-share ko sa ngayon. So again, I am Mylene Cortel from Iloilo City. Thank you very much.